Nakatago sina Tianhao, Su Qing, at Li Zhu sa likod ng isang malaking bato. Su Qing. Yun ang hidden boss. Ang Cold Valley Abyss Unicorn. Hindi ko akalaing lilito talaga ito. Li Zhu nanginginig. Pero, hindi ba ang boss ng lugar na ta ay ang zombie leader? Bakit? Unicorn. Napatingin si Su Qing sa liwanag sa malayo. Su Qing. Ang unicorn ay isang nilalang na tagapangalaga ng lahat ng buhay. Siguro kaya ito lumitaw. Dilan masyado nating pinatay ang mga snow rabbits. Li Zhu. Pero ang dami na rin nating napatay na wandering wolves at mga zombie, wala namang ganitong reaksyon noon dilan ba? Hindi na sila kabilang sa mga buhay. Tumango si Su Qing, malamig ang tono ng boses. Dapat sinunod lang natin ang gabay, patayin ang mga halimaw sa daan, abutin ang abyss, at tapusin ang zombie leader. Yun lang dapat. Su Qing. Mapait ang ngiti. Sinong mag-aakala na tayo pa mismo ang magpapalabas ng hidden boss mas malakas pa kaysa sa zombie leader? Napaiyak si Li Zhu, nagsimulang manginig habang pinipisil ang kanyang tungkod. Li Zhu. Ayokong mamatay. Pwede pa tayong tumakas, di ba? Tianhao. Imposible. Masyado na tayong maraming pinatay na snow rabbits. May marka na tayo ngayon. Halos umiiyak si Li Zhu, ang mage, habang nagsasalita. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko dinala ang mga carrots, dapat pinatay na lang natin ang mga zombie sa daan. Ngayon mamamatay tayo dahil nakaharap natin ang hidden boss. Tahimik na lumapit si Tianhao, marahang itinapat ang kamay sa balikat ni Li Zhu. Ano bang sinasabi mo? Sagot ni Tianhao. Deal sa'yo, nagkaroon tayo ng pagkakataon na matapos ang level sa kalahati ng karaniwang oras. Nagpatuloy si Tianhao, determinadong tinig. Ngayon, kaya nating tapusin ang level hanggat matatalo natin ang boss. Tumayo si Tianhao, mahigpit ang kamao, at nagsalita ng buong tapang. Hindi ko hahayaang masaktan kayo. Ngumiti si Su Qing nang may bahid ng kumpiyansa. Ha? Isang unicorn lang yan. Bakit ako matatakot? Kayong dalawa. Huwag ninyo akong pipigilan mamaya. Ngumiti si Li Zhu, bitbit ang kanyang harpa, kayo. Salamat talaga. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalat sa bangin. Mula sa kalayuan, bumagsak ang liwanag ng bughaw na enerhiya. Habang nagkakandahulog ang mga bato, mabilis na nagsipwesto ang tatlo. Nahanap na tayo. Sigaw ni Su Qing. At lumitaw ang sistema. The unicorn uses the skill Charging Thorn. Sa gitna ng putok ng enerhiya, umangat ang unicorn, sumisigaw sa langit. Maghiwa-hiwalay tayo. Sigaw ni Tianhao, habang sumabog ang lupa sa ilalim ng mabangis na Charging Thorn ng unicorn. Ngunit sa gitna ng alikabok, tumayo pa rin sila, sugatan, pero buhay. Habang bumabalik ang kanilang paningin, muling tumindig ang halimaw. Ang mga pakpak nitong yelo ay kumikislap sa liwanag ng buwan. At lumitaw ang system. The unicorn uses the skill Soul Purifying Song. Mula sa sungay nito, kumalat ang mga alo ng ilaw. Li Zhu. Sigaw ni Tianhao, habang hinahawakan ang ulo sa sobrang sakit. Huminga siya ng malalim, at itinapat ang kamay sa harpa. Ang mga nota ay kumalat, bumalat sa buong lugar. Umaatres ang ulo nito sa sakit. Ang mga pakpak nito'y nagwawala sa hangin habang ang mga tunog ni Li Zhu ay pumapasok sa mismong aura ng halimaw. Lumitaw ang system. The unicorn uses the skill Stomping Charge. Sumugod ang halimaw, isang mabangis na enerhiya ang bumalat sa paligid. Napatigil si Li Zhu, nagulat, hawak ang harpa. Isang puting anino ang lumipad sa pagitan nila. Itinulak ni Su Qing ang unicorn gamit ang braso niyang nababalutan ng asul na apoy. Sa isang matulin na galaw, sinipa ni Su Qing ang halimaw sa mukha, isang flame-enhanced kick na kumidlat ang tunog. Come and catch me, pony. Ang ngiti sa labi niya ay malamig. Ang unicorn ay umurong, nagsisigaw sa galit. Ang kanyang mga daliri ay nagliyab sa dilaw na aura ng God of War's March. Tumalon si Su Qinger upang iligtas siya at sinalubong ang sungay ng unicorn. Nagpalitan sila ng mga mabilis at malalakas na atake. Si Tianhao sumigaw. Su Qinga, mag-ingat ka. Isang matinding saksak mula sa likod at tumagos sa dibdib ni Su Qinger. Tumilapon siya, sugatan at nawala ng malay.
Li Zhu ay napasigaw, Suchinger. At tumakbo upang saluhin ang kaibigan. Sa gitna ng lamig at pag-iyak ni Li Zhu, ang unicorn ay muling nagningning ng malakas na liwanag, naghahanda para sa susunod na atake. Sa sandaling yun, unti-unting nagbago ang hangin, lumapit si Tian Hao, nababalutan ng pulang enerhiya ng galit at kapangyarihan. Sa malamig na tinig, sinabi niya, Slime. Ngayon. Kami naman. Tinawag niya ang kanyang demonic slime. Lumabas sa sistema ang datos nito. Demonic slime antas 9 HP. 1600-1780 K. 150-160 mga kasanayan. Corrosive slime, slime spit, demon's dance, split. Nakatutok naman ang titig ng unicorn, ngayon ay may pulang mga mata rin, tanda ng galit at pagkilala sa kalaban. Lumipad ang unicorn, sumugod gamit ang sungay nito, ngunit sinalubong ito ng demonic slime gamit ang corrosive slime burst. Isang pagbuga ng pulang likido na kayang tunawin ang enerhiya ng kalaban. Sa huli, nagsimulang masunog ang katawan ng unicorn sa loob ng sariling enerhiya nitong liwanag, sa gilid, pinagmamasdan ni Li Zhu at Su Chinger ang laban. Hindi ka panipaniwala. Yun ang nakatagong boss, ang unicorn. Pero kaya niyang tapatan ito? Ipinaliwanag ni Tian Hao, ang pinakamatinding kahinaan ng unicorn ay ang mga atakeng may dark element. At ang aking demonic slime ay eksaktong kontrapelo nito. Slime, ipagpatuloy ang pag-atake. Agad sumugod ang demonic slime, nag-anyo ng pulang kidlat at binomba ang unicorn ng sunod-sunod na corrosive slime blasts. Tumama ito ng diretsyo sa katawan ng unicorn, dilan para ito ay mapasigaw sa sakit habang natutunaw ng lason ang kanyang balat at enerhiya. Nang mapagtanto ng unicorn na talo ito, sinubukan itong tumakas. Tinatangka nitong tumakas. Ngunit ngumisi lamang si Tian Hao. HMPH, tumatakas ka? Hindi pwede. Muling nagutos. Slime, gamitin mo ang corrosive slime at demon's dance. Sumunod ang slime, at nagsimulang magbago ang anyo nito, naghati-hati at naging parang pulang alon ng kadiliman. Ang demonic slime ay sumabog sa ere, nag-anyo ng nag-aalab na halimaw na bumagsak mula sa langit na parang bulalakaw. Mabilis nitong tinamaan ang unicorn, na agad na naglabas ng malakas na sigaw ng sakit. Sa bilis ng pag-atake, nilamon ng pulang enerhiya ng slime ang katawan ng unicorn. Magaling, slime. Sigaw ni Tian Hao habang pinagmamasdan ang matagumpay na pag-atake. Ayos ito. Sigaw ng isa sa mga kasamahan ni Tian Hao. Ang katawan ng unicorn ay binalot ng asul na liwanag at bumuo ng mga alon ng enerhiya. Ito ay naghahanda ng isang malakas na kontra-atake. Mula sa mga alon ng liwanag. Ang demonic slime ay biglang nahigop sa gitna ng vortex. Agad siyang sumigaw. Slime, umiwas. Gamitin mo ang split. Sa utos na yun, mabilis na naghati-hati ang demonic slime, naging ayla ang pulang anino na sabay-sabay kumilos upang makaiwas sa matinding paglusob ng unicorn. Naghiwa-hiwalay ang katawan ng slime, at tila nagiging likido itong umiikot sa katawan ng unicorn, ang mga pulang slime ay bumabalik upang palibutan ang kalaban. Biglang lumiwanag muli ang unicorn, at isang teksto ang lumitaw sa hangin. Ginamit ng unicorn ang kasanayan. Yapak ng Diyos. Tumindig ito, ang pakpak ay kumislap ng asul at pilak na liwanag, at buong puwersang ibinagsak ang mga paa sa lupa. Habang lumalaban, napansin ni Tian Hao ang orasan na biglang lumitaw sa harap niya, 2 minuto at 59 na segundo na lang ang natitira. Kailangan nating tapusin ito agad. Muling sumigaw si Tian Hao. Slime, gamitin mo ang corrosive slime. Muling kumilos ang kanyang demonic summon, naglabas ng nakakasilaw na pulang liwanag, at sinimulan ang kontra-atake. Muling lumakas ang enerhiya ng pulang halimaw. Tumalon ito papunta sa unicorn, dumapo sa likod nito at nagsimulang tunawin ang balat at laman ng halimaw gamit ang malagkit na asidong likido. Ang unicorn, na deshi puno ng liwanag, ay biglang napasigaw sa sakit. Ang mga pakpak nito ay kumikibot habang unti-unting natutunaw ang bahagi ng katawan. Ang matalim na mata nito, na deshi kalmado, ay ngayon nagliliyab sa galit at pighati. Isang anunsyo ang lumitaw sa hangin. Dahil sa matinding pinsala, pumasok ang unicorn sa kalagayang berserker. Nang marinig ito, sumimangot si Tian Hao. Buwisit. Nagwawala na ang unicorn. Slime, umatras ka agad.
Matapos pumasok ang unicorn sa berserker state, bigla itong tumigil sa pag-atake. Parehong nagtaka sina Tianhao at ang kanyang demonic slime. Tumigil ito sa pag-atake? Pero bakit? Habang nakatingin si Tianhao, napansin niya ang kakaibang enerhiya sa paligid. Mula sa dugo ng unicorn na bumagsak sa lupa, nagsimulang tumubo ang mga berdeng ilaw, tila mga halaman o enerhiyang may buhay. Teka! Yun ba ay? Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang sumigaw si Su Qing. Lin Tianhao. Bakit ka nakatayo lang dyan? Tapusin mo na ito. Bigyan mo ng huling hampas. Lumingon si Tianhao, gulat na gulat, nang makita niya Su Qing may dumadaloy na asul na enerhiya, mabilis itong sumugod sa unicorn. Subalit bago pa man ito makalapit, pinigilan ito ni Tianhao. Teka, huwag muna. Hindi ito pinakinggan si Su Qing. Tumigil ka sa pag-aatubili. Ako na ang tatapos. Si Tianhao ay nakatulala, hindi makagalaw, matapos ang matinding labanan, tuluyan ang napabagsak ng grupo ni Lin Tianhao ang unicorn. Ha, tapos na lahat. Biglang umungol ang unicorn, Nei. At sa paligid ng kanyang dugo ay nagsimulang tumubo ang maliliit na berdeng liwanag. Umiyak ito. Lumabas mula sa katawan ng unicorn ang isang napakalakas na asul na enerhiya, na umabot sa langit at naglabas ng nakabibinging tunog. Si Tianhao ay agad na sumigaw. Takpan ninyo ang inyong mga tainga. Ang enerhiyang inilabas ng unicorn ay yumanig sa buong paligid, bumagsak ang mga bato, yumanig ang lupa, at sumabog ang liwanag. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Tianhao, mabilis na nagbigay ng utos. Slime, lumunin mo. Ang slime ay nagbago ng anyo, naging isang malaking pulang halimaw na tila puno ng puot at kapangyarihan. Sa isang iglap, sinipsip nito ang enerhiya mula sa paligid at sumabog ng lakas. Tapos na. Sabi ni Tianhao matapos tuluyang masipsip ng slime ang enerhiya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, nagsimulang mag-collapse ang buong kuweba o bundok na kanilang kinaroroonan. Malas. Gumuho ang lugar. Tinawag niya ang kanyang mga kasamahan. Delikado. Halika kayo rito, bilis. Ngunit bago pa makatakbo si Lizu, nahulog sa kanya ang malalaking bato. Sa huling sandali, lumitaw si Su Qing mabilis na lumipad pababa upang sagipin ito. Gamit ang kanyang asul na enerhiya, tinabas niya ang mga batong bumagsak gamit ang isang malakas na slash. Gumamit si Su Qing kanyang lightning speed upang mabilis silang makalayo sa mga bumabagsak na bato. Ngunit habang sila'y tumatakas, napansin ni Tianhao ang kakaibang pag-uga ng paligid. Anong nangyayari? Bakit gumuho ang buong paligid? Ipinaliwanag niya agad sa grupo. Patay na ang Guardian Beast, at dahil doon, nagsisimulang maglaho ang mahika na sumusuporta sa lugar na ito. Sa gitna ng kaguluhan, napalingon si Tianhao at biglang napatigil. Teka muna. Nakita niyang muling gumagalaw ang bangkay ng unicorn. Sa isang iglap, bumagsak mula sa langit ang malaking bato. Agad siyang sumigaw. Slime. Gamitin mo ang skill na split. Protektahan ang unicorn. Sumunod naman ang slime, nahati sa dalawa, at tinakpan ng bahagi ng katawan nito ang unicorn upang maprotektahan ito mula sa gumuguhong mga bato. Mabilis na umatak ang pulang slime, bumalat sa malaking bato. Bumangon ang unicorn, mahina, sugatan, ngunit may natitirang liwanag sa sungay nito. Lumabas ang berdeng enerhiya mula sa dugo nito, tila binubuhay muli ang paligid. Kasabay nito, napansin ng grupo na huminto ang pagguho ng bundok. Guys, tumigil na ang pagguho. Sabi ni Lixu. Tingnan natin, sabi ni Tianhao at naglakad papalapit. Anong nangyayari? Tanong niya, habang nakatitig sa unti-unting humihingang unicorn. Habang papalapit ang grupo, sumigaw si Su Qing. Patayin na natin yan. Umalis na tayo rito. Ngunit pinigilan siya ni Lin Tianhao, kaya't nagalit ito. Pinipigilan mo ko. Tianhao, ano bang iniisip mo? Habang nagtatalo sila, napansin ni Lizu ang kakaibang kilos ng unicorn. Teka. May mali sa unicorn. Lizu. Nakikita mo rin ba yon? Tanong ni Su Qing. Oo. Parang may gusto itong sabihin sa atin. Ngunit biglang sumigaw ang unicorn at umatake. Halos tamaan si Lizu ng sungay nito, at napasigaw siya sa takot. Sabay umatras si Su Qing upang protektahan siya. Su Qing.
Wala nang dilan para maghintay, tapusin na natin ta. Habang tumigil si Su Qing at nakatingin kay Lin Tianhao, mariin niyang sinabi. Lin Tianhao. Huwag mo na akong pigilan. Nais na niyang tapusin ang laban sa unicorn na sa tingin niya ay delikado pa rin. Ngunit biglang napansin ni Tianhao ang kakaibang paggalaw ng nilalang. Sandali. May gumagalaw sa tiyan nito. Lumapit sila, at doon nila nakitang tila may liwanag na kumikislap sa loob ng tiyan ng unicorn. Laking gulat ni Su Qing nang makita ang pumutok na liwanag, isang bagong unicorn, maliit at kumikislap sa asul na enerhiya, ang unti-unting lumabas mula sa katawan ng patay na halimaw. Napaurong si Su Qing, gulat na gulat. Ha? Isang bagong unicorn. Habang ang paligid ay napupuno ng makintab na liwanag, nagsimulang sumibaw ang berdeng damo sa lupang deshi wasak at tuyot. Ngunit si Su Qing ay hindi pa rin naniniwala. May kakayahan ba ang halimaw na ito na mag-reincarnate? Patayin ko na bago ito tuluyang makabawi. Lumapit siya, naglalakad ng mabigat ang bawat hakbang, ang hangin ay nag-aalab sa enerhiya ng kanyang galit. Ngunit bago pa niya may bato ang atake, wait. Sigaw ni Lin Tianhao, sabay abot ng kanyang kamay upang pigilan siya. Isang malakas na hangin ang dumaan, at nagbanggaan ang kanilang mga enerhiya. Habang nakatingin si Tianhao kay Su Qing, bakas sa kanyang mukha ang determinasyon. At hindi sadyang tinamaan si Tianhao ng atake ni Su Qing. Nang hamupa ang liwanag, si Su Qing ay nakatingin sa kanyang kamay, may dugo. At pamatak ito sa sungay ng unicorn at biglang nagliliwanag, kumalat ang malakristal na enerhiya. Ngunit bago pa siya makariyak, biglang binalot ng berdeng enerhiya ang paligid, ang damo sa paligid ay sumibol, at ang hangin ay kumikislap sa mahiwagang liwanag. Su Qing galit na sinabi. Ano bang ginagawa mo? Isang boses ang umalingaw mula sa liwanag, contract has been sealed. Lahat ay napatigil. Si Li Zu ay napamulagat sa gulat, habang si Su Qing ay hindi makapaniwala. Mula sa lupa, ang mga sinag ay umakyat sa kanyang katawan, tumama sa kanyang noo, at bumuo ng selyong nagliliwanag. Lumitaw ang system. Cold Valley Abyss Unicorn Juvenile, Level LV1 Health. 600 Attack Power. 100 Agility. 100 Defense. 2 Skills. Soul Purifying Song, Beast Trampling. Habang nagliliwanag ang katawan ng nilalang, unti-unting lumitaw ang mga bilog na runa sa lupa, tanda ng isang sagradong kontrata. Tama ang hinala ko, bulong niya, habang nakatayo si Tianhao. Napagtanto ang katotohanan, hindi ito lumalaban, kundi pinuprotektahan ng sanggol sa sinapupunan nito. Sa isip ni Tianhao. Ngayon, dalawa na ang mga nilalang na maaari kong ipatawag. Sa di kalayuan, tumakbo sina Su Qing at Li Zu papalapit, dala ang kaba sa puso. Anong nangyayari? Kumusta ang unicorn? Tingnan ninyo. Nababasag ang lupa. Sigaw ni Li Zu. Ngunit nanatiling kalmado si Tianhao, habang gumuho ang paligid, tinignan niya ang unicorn na ngayoy mahina ngunit payapa. Lumuhad siya at marahang hinaplos ang ulo nito. Isasama ko ang iyong anak, wika niya ng may respeto, at sisiguraduhin kung aalagaan ko silang mabuti. Dahan-daang pumikit ang unicorn. Ang liwanag mula sa bilog ay umangat sa kalangitan, biglang lumabas sa harap ni Tianhao ang isang asul na panel. Cold Valley Abyss Unicorn Tinalo. Mga nakuhang bagay. Unicorn Horn maaaring Eye Panday, Unicorn Mane, Unicorn Blood may lason, Cold Valley Treasure Chest. Habang binabasa niya ito, isang malakas na boom ang yuminig sa paligid. Ang pulang demonyo sa tabi niya ay napasigaw. Nagulat si Tianhao ngunit hindi siya gumalaw. Sa harap niya, isa pang asul na panel ang lumitaw. Binabati kita sa pagbasag ng record. Ang ranggo ay kasalukuyang ina-update. Napakunot ang noo ni Tianhao. Basag ang record. Ako. Bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling umuga ang lupa, mas malakas. Ang paligid ay nagsimulang mabiyak, sa di kalayuan, sumigaw si Su Qing. Lin Tianhao. Anong ginagawa mo dyan? Kasunod si Li Zu, na agad ding tumakbo, halika rito, bilisan mo. Ngunit huli na. Pumutok ang ilalim ni Tianhao, at ang lupa sa paligid niya ay tuluyang gumuho. Tianhao. Sigaw ng dalawang dalaga habang nakikita siyang nilalamon ng dilim sa kailaliman.
Habang patuloy na bumabagsak si Lin Tianhao sa kailaliman ng Cold Valley, isang malamig na boses ang sumabay sa hangin, mula sa mismong sistema ng dungeon. Leave the dungeon. Tumingala si Tianhao. Ngunit sa likod ng kanyang paghinga, may bahid ng pag-asa. Marahan niyang tinaas ang daliri at pinindot ang asul na opsyon sa harap niya. Yes! Isang bugso ng liwanag ang bumalat sa kanya. Ang kanyang katawan ay tila nagiging alikabok ng mana, unti-unting naglalaho sa gitna ng mga gumuguhong bato. Kasabay nito, sa ibabaw ng lambak, nakatayo sina Su Qing at Li Zhu, nagliliwanag ang paligid ng mga asul na linya ng teleportation. Ano ito? Ang sistema ng dungeon. Nag-a-activate. Bago pa man sila makatakbo, hinigop sila ng liwanag. Ang lahat ng nasa paligid ay naglaho sa isang iglap, tila binura ng hangin ang bakas ng Cold Valley Abyss. Pagbagsak nila sa lupa, halos sabay silang napahinga ng malalim. Akala ko. Patay na ako, hingal ni Li Zhu, hawak ang kanyang lira. Ngumiti naman si Tianhao, pilit na bumabangon. Mabilis na lumapit si Su Qing, Lin Tianhao. Habang hawak siya sa balikat, sinabihan pa, kalma ka lang, huminga ka. Ngumiti si Tianhao, kahit may pawis sa noo. Hey! Akala ko rin, hindi ko na makikita ulit. Habang nag-uusap sila, ang mga estudyante na nakapaligid na nagulat nang makita sila. Isang lalaki ang sumigaw, tingnan nyo. Nagbago ang leaderboard. May bagong pangalan sa listahan. Isa pa ang nagpatuloy, totoo yan. Matagal nang walang nababago dyan, sino yung bagong ranggo? Ngunit may isang manlalaro na umismed. TSK, hindi naman siya unang pwesto. Wala pa ring makakatalo kay Fang Chanyan.